si Shai Gilgeous-Alexander ngayon ay isa sa pinaka-debated na MVP level players sa NBA, kung saan hati ang opinyon ng mga fans sa style at overall impact niya sa basketball. Para sa marami, siyang kumakatawan sa lahat ng kinaiinisan nila sa modern basketball, lalo na pagdating sa kanyang methodical drives, physical contact at walang katapusang free throw trips. Madalas nga siyang bansagan ng mga critics bilang flopper, foul baiter o free throw merchant. Pero para sa kanyang mga fans, hindi lang nakikita ng iba kung gaano ka-effective at skilled ang approach niya sa laro. Nang i-trade ng Los Angeles Clippers sa SGA papuntang OKC para sa Paul George deal, halos lahat ay naniniwalang panalo ang Clippers sa trade dahil nakabuo sila ng superstar duo kasama si Kawhi Leonard, habang ang OKC naman ay nakakuha ng sandamakmak na draft picks at isang batang guard na mukhang malayo pa sa pagiging star. Noong panahon na yon, nagpapakita lang si Shai ng mga flashes ng potential. Pero walang nag-aakalang magiging back-to-back MVP siya at isa sa mga greatest scorers sa liga. Patunay dito ang pag-break niya sa record ni Wilt Chamberlain para sa consecutive 20-point games, isang bagay na dati ay tila imposible para sa modern basketball. Naging tahimik lang ang mga unang taon niya sa Oklahoma City. At sa ilalim ng mentorship ni Chris Paul, nag-average si Shai ng 19 points per game sa kanyang first season, habang natututo ng patience, control at kung paano basahin ng depensa nang hindi umaasa sa pure athleticism. Nang umalis si CP3 sa team, si SGA na ang tuluyang nanguna sa Thunder. At doon na pumasok ang full rebuild ng OKC. Nagpabago-bago ang kanilang roster pero isang bagay ang hindi nagbabago. Tuloy-tuloy ang improvement ni Shai. Pagsapit ng 2023, naging ganap na itong superstar na nag-a-average ng 31.4 points, 5.5 assists, 1.6 steals at 1 block per game. At sa panahong ito, kinikilala na siya bilang isa sa mga best two-way guards sa buong liga. Ngunit ang pinagkaiba niya sa ibang stars ay ang kanyang scoring style. Hindi tulad ng karamihan sa modern superstars, maliit na bahagi lang ng kanyang puntos ang galing sa 3-point line dahil wala pa nga ito sa 3 attempts per game. Mas dominant siya sa drives, footwork, mid-range scoring at elite body control, habang lagi siyang nangunguna sa NBA pagdating sa drives to the basket at 2-point attempts. Kahit isa siya sa pinaka-constant na umatake sa pinta kumpara sa halos lahat ng players, pangatlo lang siya noon sa free throw attempts sa buong liga, kasunod ni Giannis Antetokounmpo at Joel Embiid. Noong panahon na iyon, hindi siya tinatawag na foul baiter dahil natural tingnan ng free throws niya na resulta ng kanyang aggressive drives. Pero habang tumatagal, nagbago ang perception ng mga tao. Patuloy pa rin siyang nangunguna sa liga pagdating sa drives, pero habang bumababa ang free throw attempts niya, mas lalo namang lumalakas ang kritisismo sa kanya. Simple lang ang dahilan, nagbabago ang tingin ng tao kapag nananalo ka na. Noong rebuilding pa ang OKC, hindi pa masyadong napapansin ang style niya dahil wala pa silang real pressure bilang contender. Pero nang maging ganap na championship threat na ang Thunder, mas naging mabusisi na ang mga kritiko sa bawat galaw niya. Noong ang Oklahoma City Thunder ay nasa ilalim pa ng standings, hindi masyadong pinupuna ang scoring outburst ni Shai. Tinitingnan lang siya noon bilang isang promising young guard na may potensyal pero hindi bilang manlalaro na kayang magpabago sa takbo ng liga. Hanggang sa dumating ang point na mapasama na siya sa MVP conversation. At habang patuloy na nagde-develop si Shai bilang isa sa pinakamagagaling na manlalaro sa NBA, unti-unti ring naging consistent ang panalo ng OKC hanggang sa maging contender na sila. Pagsapit ng 2025, naabot niya na ang tuktok ng liga. Nanalo siya ng MVP at dinala ang Thunder sa NBA Championship. Pero imbis na purong papuri, may kasama itong backlash. Nagsimula siyang i-accuse ng fans, analysts, coaches at maging ng kapwa niya players ng foul baiting at pagiging beneficiary ng friendly whistles. Lalo pang lumala ang debate hanggang sa pati ang mga live commentators ay tinatawag siyang free throw merchant. Ayon sa mga kalaban, halos imposible siyang depensahan nang hindi natatawagan ng foul.
At may mga coaches naman na nagrereklamo na kahit light contact lang ay nagiging whistle agad para kay SGA. At may punto naman ang parehong panig. Ngunit dahil naiintindihan ni Shai ang takbo ng modern NBA rulebook, alam niya kung paano ito i-navigate at gawing advantage para sa laro niya. Ang hesitation moves, sudden stops, change of pace at elite body control niya ay nagpupuwersa sa defenders na mapasok sa mga sitwasyong halos inevitable na ang contact. Binabasa niya ang mga anggulo at mabilis siyang mag-react kesa sa depensa, kaya nagiging malaking advantage ito sa kanya sa kasalukuyang whistle-friendly NBA. Bukod dito, ang pag-draw ng fouls ay may tuturing na isang skill at ang mga players na palaging umaatake sa rim ay natural na nakakapag-generate ng contact at si Shai ay laging nasa top ng liga pagdating sa drives kada season. Madalas ding mukhang off-balance ang galaw niya. Pero sa totoo lang, kontrolado niya lahat ng kilos habang gumagawa ng space para sa tira. Gumagamit siya ng subtle arm movements at control contact para makalayo sa depensa. Pero kadalasan, legal pa rin ito kaya mahirap siyang bantayan. Masasabing na master niya ang linya sa pagitan ng offense at contact at alam niya kung hanggang saan ito bago pumito ang referees dahil sa pag-intindi niya sa laro, pag-aaral ng timing, angles at depensa. Hindi siya kasing explosive ni Ja Morant o Russell Westbrook kaya iba ang naging approach niya sa laro mula pa noong early years ng karir niya. Mas nag-focus siya sa change of pace, hesitations, footwork at control imbis na pure speed. Ngayon, isa na siya sa pinakamahusay sa stopping on a dime. Ito ang bigla niyang pagpreno para tumira kaya nakakagawa siya ng space kahit dikit na dikit ang defender. Pero hindi naman ito nangyari ng biglaan. Pagkatapos ng Orlando Bubble, nag-train siya kasama si Nem Elik kung saan nag-focus sila sa balance, flexibility at deceleration gamit ang resistance bands at awkward angle drills. Doon mas lalo niyang na-develop ang control niya at kaya mabilis na rin ang decision making niya ngayon. Minsan bago pa makarecover ang depensa, nasa shooting motion na siya agad. Pagsapit ng 2026, halos kalahati ng mga tira niya ay mid-range at tumaabot siya ng 54% shooting sa high volume shots na isa sa pinaka-efficient mid-range season sa modern NBA kaya't hindi rin maiiwasan ang comparison niya kay Kobe Bryant kahit magkaiba sila ng era. Pero ang tanong, may mga pagkakataon ba na nagpa-flop si SGA? Oo. May mga moments ba na nag-exaggerate siya ng contact, nag-i-initiate ng bumps at minsan ay nakakalusot sa mga subtle pushes o off-arm actions? Oo rin. At isa ito sa mga dahilan kung bakit siya ang isa sa pinaka-controversial na players sa NBA ngayon. Para sa mga fans, hindi maganda sa paningin ang estilo niya sa laro. May mga possessions na makikita mong parang minamanipulan niya ang depensa at pati na ang referees. Gumagawa ng contact, binebenta ang foul at minsan mukhang may mga tawag na pabor sa kanya na unfair para sa depensa. Pero kung titingnan mo sa basketball standpoint, karamihan sa mga ginagawa niya ay strategically effective. Dahil kung ang modern NBA ay nagre-reward sa mga offensive players na nakaka-generate ng contact, bakit hindi ito gagamitin ng isang superstar? Bakit hindi niya susubukang kumuha ng free throws o ilagay sa foul trouble ang depensa? Kung makakatulong naman ito sa panalo ng team niya. Ibig sabihin, minamaximize lang talaga ni Shai kung paano gumagana ang laro ngayon at hindi lang siya ang unang player na gumawa nito. Sa kasaysayan ng NBA, maraming stars na rin ang naging master sa pag-draw ng fouls. Si James Harden ang pinakakilalang halimbawa nito noong nasa Houston pa siya kung saan ginagamit niya ang hesitation moves, arm contact at unusual shooting angles para makakuha ng whistles. Kalaunan, sina Trae Young at Joel Embiid ay tinulak din ng parehong boundaries sa iba't ibang paraan. Maging si Stephen Curry ay gumamit din noon ng shuttle contact trick sa jump shot niya bago in-adjust ng NBA ang rules noong 2021 para bawasan ang mga unnatural foul drawing actions na naging dahilan ng temporaring pagbaba ng free throw attempts sa buong liga. Pero hindi nito tuluyang napigilan ang ganitong strategy dahil ang foul manipulation ay bahagi talaga ng basketball. Laging may fouls at free throw sa laro. Ang offense ang nagpupush, ang defense naman ang nag-a-adjust at ang referees naman ay tumutugon. Isa itong cycle. Si Shai ay pumapasok lang din sa parehong pattern na yan.
Ang kaibahan lang, mas mabagal, mas controlled at mas deliberate ang style niya. Kaya mas obvious at mas intentional tingnan ang bawat whistle. Ngunit ang mas malaking dahilan kung bakit maraming fans ang naiinis kay SGA at sa OKC Thunder ay hindi lang tungkol sa foul baiting, kundi sa perception na may ibang standard ang officiating na pumapabor sa kanila. Malaking bahagi ng frustration na ito ay nagmula sa contrast ng pagiging sobrang physical ng OKC sa depensa kumpara sa whistle na nakukuha nila sa opensa. Isang Thunder sa pinaka-agresibong team sa liga. Sina Lou Dort at Alex Caruso ay laging may body contact, bumps at active hands para guluhin ang ball handler. Dahil alam nilang hindi kayang tawagan ng referees ang bawat maliit na contact sa bawat possession. Kaya naitutulak nila ang limitasyon ng depensa. Pinapahirapan ng kalaban at sinasamantala ang flow ng modern NBA game. Sa kabilang dulo naman ng court, ibang perception sa whistle na nakukuha ni Shai. Dahil palagi siyang umatake sa traffic, gumagamit ng hesitation at siya mismo ang nag-i-initiate ng contact. Natural lang na madalas siyang mapupunta sa free throw line. Para sa mga kalaban at fans, nagmumukhang unfair ang contrast. Sobrang physical ng depensa ng OKC, pero kay Shai kahit simpleng contact ay nagiging foul. Dito nabubuo ang perception na favored ang Thunder, kahit hindi ito 100% accurate. Kasabay nito, mas lumilitaw ang epekto ng modern NBA rules tulad ng hand-checking limits at emphasis sa freedom of movements, kung saan ang mga offensive players ay mas natutong mag-adapt. At sa ganitong environment, si Shai ang pinakamalinaw na halimbawa ng player na namamaximize ang ebolusyon ng laro. Hindi dahil binibigyan sila ng special treatment, kundi dahil mas mahusay nilang nagagamit ang kasalukuyang rules kesa sa iba. Hindi rin trabaho ni Shai Gilgeous-Alexander na gawing entertaining ang NBA. Ang role niya ay manalo at sa aspetong iyon elite siya. Sa mga recent seasons, nag-average si SGA ng 30 plus points per game at na-break pa ang record ni Wilt Chamberlain para sa longest streak ng consecutive 20-point games na umabot sa 127 straight. At hindi niya ito magagawa kung free throws lang ang asahan niya, kundi dahil ito sa complete offensive game niya. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.